Nakakagulat na balita mula sa Iran. Muling sisimula ng negosasyon, ngunit unti-unting napapalitan ang mga negosyador. Pinalalawak ng IRGC ang kapangyarihan nito. Si Galif Baf, ang lalaking namuno sa huling delegasyon ng negosasyon sa Pakistan, ay napilitang magbitiw sa kanyang tungkulin sa negotiating team. Habang nangyayari ito, pinakamataas na antas na ang lakas militar ng US sa gitnang silangan. Opisyal nang dumating ang ikatlong aircraft carrier sa rehiyon ayon sa Central Command. Kaya't pag-usapan natin ito. Simulan natin sa pinakamalaking balita. Baka maalala nyo na ilang araw lang ang nakalipas, tinalakay natin ang ulat na inilagay ng IRGC sa house arrest ang mga negosyador. Kasama rito sina Galif Baf, Speaker ng Parlamento, at pinuno ng negotiating team, Pangulong Peskadyan ng Iran at Iranian Foreign Minister Araghchi. Hulaan mo kung anong nangyari? Mukhang may dagdag tayong impormasyon tungkol sa mga house arrest. Ngayon, narinig natin na ang punong negosyador ay napilitang bumaba sa tungkulin niya. Dito mahalagang dinawin ng lahat. Siya ang Speaker ng Parlamento sa Iran at hindi napilitang bumaba sa posisyon. Bukod sa responsibilidad na yon, siya rin ay de facto leader ng isang paksyon sa Iran. Dahil dito, siya ang nangguna sa negosasyon at direktang nakipag-usap kay VP J.D. Vance. Mukhang napilitan na rin siyang bumaba ngayon. Marahil ito ay dahil sinubukan niyang isama ang usaping nuclear sa mga pag-uusap sa Washington nung nasa Pakistan siya 2 linggo nang nakakaraan. At dahil doon, nainis ang IRGC at ang mga komander ng IRGC at napilitan siyang magbitiw. Ngayon, may lang mga usap-usapan tungkol sa mga hardliner na papalit sa kanya sa posisyong ito. Isa sa mga ito ay isang tao na hayagang bumatikos sa kanya noong nakaraan. Ang pangalan ng taong iyon ay Said Zalili. Sa iba sa inyo, pamilyar ang pangalang yon dahil napag-usapan natin siya nung lumantad ang digmaang sibil sa Iran at nagsimulang magtalo ng hayagan ng IRGC at mga negosyador sa bansa. Ito ay nangyari dahil sinabi ng Iranian Foreign Minister na bukas ng Strait of Hormuz, ilang araw lang ang nakalipas. Pagkatapos ng tweet at pahayag na yon, sinabi ng IRGC na sila ang may kontrol sa Strait of Hormuz, hindi ang tangang yon. At alam mo ba kung anong nangyari pagkatapos? Ayon sa IRGC, hindi bukas ang Strait of Hormuz. Habang nangyayari ito, si Said Larizi na panig sa IRGC ay nagsabing kung sinusuportahan ng kataas-taasang pinuno ang mga negosyador, dapat niya itong sabihin sa publiko. Kung hindi, ang mga sundalo ng IRGC na ang bahala sa mga nagbabalak ng kudeta. Tinatawag niyang mga nagbabalak ng kudeta ang mga negosyador at tinatawag niya sila sa ganitong mga bansag sa harap ng publiko. Kapansin-pansin yung tweet na tinawag yung lahat na nagbabalak ng kudeta na agad din yung binura, wala pang isang oras matapos i-post. Pero mukhang nanatili pa rin ang mensahe at damdamin sa Iran. Maraming taga-suporta ng Islamic regime ang nagalit sa negosasyon at lumabas sa kalsada. Narinig natin ang balita tungkol sa house arrest ng mga negosyador. At ngayon, mukhang ang taong tutol sa negosasyon mula pa nung simula ay maaring maging bahagi ng negotiating team at posibleng siya pa ang maging leader ng negotiating team na kakatawan sa Iran. Tiyak na hindi ito magandang senyales para sa negosasyon. Pero may maganda pa ring balita dito. Mukhang ngayong araw ay may balita tayo natatanggap na unti-unting nagsisimula ulit ang mga negosasyon. Pagkatapos ng 2 araw na paghinto, 2 araw na parang sinusubukan ng Iran alamin kung sino talaga ang may kontrol sa bansa, mukhang may ilang tao na ngayon ang lumilipad papuntang Pakistan habang nire-record ko ito. Layunin ng paglipad na ito ay talakayin ang susunod na hakbang. Bago tayo mag-update, ipapaalam ko muna ang nangyayari kay kataas-taasang pinuno dahil hindi pa rin siya nakikita o naririnig mula nang magsimula ang digmaan. Malaki ang tsansang masugatan siya sa unang pag-atake na pumatay kay Ali Khamenei, ang kanyang ama. Pero mula noon, alam nating buhay pa siya. Alam natin na siyang nahalal na kataas-taasang pinuno ng mga taong iniluklok ng kanyang ama. Ngayon, mukhang wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Ayon sa bagong ulat ng New York Times, mukhang mas malala ang mga pinsala ni Khamenei kaysa sa naunang naiulat. Dahil sa matinding sugat sa binti, 3 beses siyang naoperahan nitong huling 2 buwan. Sa kabila ng mga operasyon, malamang na kailangan pa rin niya ng prosthetic. Ngayon, ang interesante rito ay, ang kanyang tatay ay may prosthetic na braso rin. Naputol ang totoong braso niya sa pagsabog ng bomba ng kalaban ng rehimen laban kay Ali Khamenei nung presidente pa siya ng Iran, bago siya naging kataas-taasang pinuno.
Mukhang kailangan ng harapin ng anak ang prosthetic sa binti. Iniulat din na matindi ang paso sa kanyang mukha at labi. Maaring mahirapan siya magsalita habang buhay. At kailangan ding magpa-plastic surgery bago humarap sa kamera. Kung pag-uusapan ng mga kamera, sobrang higpit din ngayon ng access sa kataas-taasang pinuno na pangunahing para lang sa kanyang medical team at syempre sa kanyang malalapit na tao. Maraming dahilan ito. Pero pangunahing ayaw ng Iran na malaman ng iba, lalo na ng Israeli sources, kung saan siya nagpapagaling. Ngayon, ayon sa ulat, ang Panggulo ng Iran na isang bihasang heart surgeon ay kabilang sa medical team na nag-aalaga sa kataas-taasang pinuno kasama ang health minister. Walang pinapayagang bumisita sa kataas-taasang pinuno maliban sa grupong ito kahit saan siya naroroon. Ngayon, pag-usapan natin ang inner circle nito. Ito ay talagang isang napakahalagang posisyon o masasabi kong isang mahalagang organisasyon. Sa kasamaang palad, may ilang senior commander ng IRGC sa inner circle na nagbibigay payo araw-araw sa kataas-taasang pinuno. Ngayon, ang sinumang gusto makausap si Supreme Leader ay hindi man lang makapag-text o makapag-email sa kanya dahil natatakot ang mga Iranian na baka matrace ang mga elektronikong komunikasyon. Kung may gustong humingi ng impormasyon, payo o desisyon, kailangan lang nilang isulat ito sa papel, ipadala sa courier na sasakay ng motorsiklo papunta kay Supreme Leader, at ibabalik ng courier ang sagot na sulat kamay ni Supreme Leader. Kaya parang ang Iran ay nabubuhay pa rin na tila nasa 1800. Ngayon, sinasabi rin sa ulat na si Supreme Leader ay nasa maayos na pag-iisip. Ibig sabihin, kaya pa rin niyang gumawa ng mga desisyon kahit na siya ay pisikal na nasugatan. Pisikal. Hirap na siyang kumilos. Pero sa isip, kaya pa rin niyang pamunuan ng bansa. Hindi rin siya mag-isa sa pagdedesisyon. Nandyan ang kanyang malalapit na tao. Kumikilos siya na parang direktor ng isang lupon. At ang mga malalapit niyang tao ay parang mga direktor ng lupon. Mga taong nagbibigay ng payo sa kanya. Pero sa huli, lahat sila ay may boto. At kapag nagkaisa sila sa pagboto tungkol sa anumang issue, saka lang magkakaroon ng desisyon at ipapasa ito sa mga taong naghihintay ng desisyong iyon. Iniisip ko ngayon na dahil muling nagsisimula ang negosasyon, baka ang pinakamataas na pinuno ang nasa likod nito o may limitasyon ng mga negosyador na hindi nila pwedeng lampasan. Kahit pinayagan ng pinakamataas na pinuno ang negosasyon, sinabi niyang huwag pag-usapan ng Strait of Hormuz o huwag magbigay ng konsesyon sa uranium. Di natin alam ang detalye, hula ko lang ito. Pero habang nagpapatuloy ang mga negosasyon, malalaman natin kung ano ang mga limitasyon ng Iran. At malamang pwede nating ipagpalagay na ang mga limitasyong iyon ay direktang galing sa pinakamataas na pinuno. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong balita na meron tayo tungkol sa mga negosasyon. Mukhang papuntang Pakistan ang kalihin ng ugnayang panlabas ng Iran. Habang nire-record ko ito, mayong Biyernes ng umaga. Ngayon, bago tayo pumasok sa lahat ng detalye, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin para ipagpatuloy ang paggawa ng content na gusto at kapaki-pakinabang sa inyo. Simulan na natin ang mga update. Inaasahang darating ngayong gabi sa Islamabad si Abbas Araghchi, Iranian Foreign Minister, kasama ang maliit na delegasyon ayon sa mga sangguniang Pakistani at Iranian. Inasahan ng mga Pakistani na tagapamagitan na magkakaroon ng ikalawang round ng pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ngunit hindi pa malinaw kung kailan ito mangyayari. Ibig sabihin, ang paglalakbay na ginagawa ngayon ng Iranian Foreign Minister ay hindi kasama ang pakikipagkita niya sa Estados Unidos. Makikipagkikita lang siya sa mga Pakistani at ilang bansa na baka magulat kayo. Tulad ko nang makita ko ito. Narito ang pahayag ni Foreign Minister Araghchi. Sinisimulan namin ang aming paglalakbay sa Islamabad, Muscat at Moscow. Ngayon, Muscat ang kabisera ng Oman na naging tagapamagitan bago ang digmaan. Ngayon, tila pumanig ang Oman sa Iran. Kaya hindi na ito ginamit ng Estados Unidos bilang tagapamagitan. Dahil sa tingin ko, ay may papel ang Oman sa pagkasira ng negosasyon. Kahit ganon, interesante na pupunta siya sa Oman at Russia. Tingnan natin ang dahilan. Sabi niya, tungkol lang ito sa regional na usapan at hindi raw tatalakayin ng Estados Unidos. Iyon ang mensaheng gusto niyang iparating, kaya hindi niya binanggit ang Estados Unidos sa tweet. Alam na rin siguro ng lahat ang dahilan ng papunta niya sa Pakistan. Pakistan ang pangunahing tagapamagitan sa kasalukuyang negosasyon. Interesante rin ang Russia. Maaring masabing ito ang pangunahing kaalyado. At mas mahalaga,
Noong 2015 nang nilagdaan ng JCPO kasamang Iran, ang kasunduang nuklear, nagkaroon ng ilang enriched uranium ang Iran na ibinigay nila sa Russia bilang bahagi ng kasunduang yon. Kaya inalis nila ang uranium na yon. At sa pagalis, ibinigay lang nila ito sa Russia na mayroon ng kakayahan sa pagpapayaman ng uranium. Kaya hindi malaking issue kung makakuha pa ang Russia ng uranium at enriched uranium. May saysayang pagpunta sa Russia. Hindi ibig sabihin na pupunta siya roon para lang sa imbak ng uranium. Baka may iba pa siyang pakay. Kung gusto ng Iran ng nuclear deal, may sense na pumunta ang foreign minister nila sa Russia para ayusin ang logistics kapag napirmahan ng kasunduan. Ngayon, malalaman din kung anong suporta ang handang ibigay ng Russia kung mabigo ang ceasefire. O baka, gusto niyang malaman kung magbibigay ng garantiya ang Russia kung may pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Katulad ng Ukraine, malamang gusto rin ng Iran ng garantiya mula sa ibang superpower o bansang may sandatang nuklear. Kaya naman magkakaroon ng kumpiyansa ang Iran sa isang kasunduan na hindi muling magsisimula ang digmaan pagkatapos ng kasunduan sa kapayapaan. Ang Oman ay interesante dahil bahagi ito ng negosasyon bago ang digmaan. Pero duda akong yun ang dahilan ng pagpunta niya dun mayon. Hindi ko akalaing papayagan ng Estados Unidos na maging tagapamagitan ulit ang Oman dahil sa mga sinabi nito noon. Mula na mag-umpisa ang digmaan, naging labis silang kontra US at pabor sa Iran. Umabot pa sa diretsong pagsisinungaling tungkol sa negosasyon. Yung ministrong panlabas ng Oman, nakasali sa negosasyon bago ang digmaan, inanunsyo sa publiko na pumayag ang Iran na isuko ang kanilang nuclear stockpile. Para sa kanya, walang saysayang dahilan ng US sa digmaang ito. Pero hindi yun totoo. Sinabi ng pinuno ng IAEA, ahensya ng nuklear ng UN na kasali sa negosasyon, na siya mismo ay nasa silid at hindi pumayag ang Iran na isuko ang pinayamang uranium. Para sa akin, di ko maintindihan bakit gumagawa ng kwentong Oman para suportahan ang Iran. Dahil doon, tingin ko madaling isipin na ayaw na ng Estados Unidos maging negosyador o tagapamagitan ng Oman sa ganitong negosasyon ulit. Mahalaga rin ang Oman dahil katabi nito ang Strait of Hormuz at may bahagi sila ng tubig sa strait. Sinabi ng Iran na nais nilang magkaroon ng magkasanib na kontrol sa strait kasama ang Oman dahil magkatapat sila, Oman sa kabila, Iran sa isang panig. Sa kabilang panig naman, nandoon ang mga hangganan ng Oman. Kaya sa tingin ko, gusto ng Iran na makabuo ng isang kasunduan kung saan magkakaroon sila ng kontrol sa Strait of Hormuz. Mulay, malabong payagan ng pandagdigang komunidad na mapasakamay ng Iran ang soberanya ng strait. Pero sa tingin ko, ang tunay na layunin ng Iran ay makipagkasundo ng isang uri ng palitan kung saan sasabihin nila, "Oh, handa kaming isuko ang aming pag-aangkin sa Strait of Hormuz kung ibibigay ninyo sa amin ang X sa negosasyon o kung ibibigay ninyo ang Y." Maaring gusto nila na mas maluwag na mga parusa o baka gusto nila na mas maraming pera para sa muling pagbangon. Hindi sigurado, pero sa madaling salita, sinusubukan lang nilang palakasin ang kanilang posisyon sa negosasyon. Oo, pupunta ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran sa 3 bansa. Nasa ere na siya na yun. Nasa kalahati na ng biyahe papuntang Pakistan habang nire-record ko ito. Habang nagre-record ako, may bagong ulat mula Axios na nagsasabing sina mga opisyal ng US, Steve Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na sugo, ay inaasahang pupunta sa Pakistan sa mga susunod na araw. Kahit sumakay agad ng eroplano, 16 na oras pa rin bago makarating sa Pakistan. Kaya duda ako na makikita pa nilang ministro na ugnayang panlabas ng Iran habang nandoon siya dahil malamang hindi siya magpapalipas ng gabi doon. Hula ko, ilang oras lang siya doon. Makikipag-usap sa mga Pakistani na tagapamagitan at itutuloy na ang kanyang biyahe. Pero ang katotohanan na pupunta sila sa Pakistan ay nangangahulugan na maaring may dalang mensahe ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran tungkol sa kung kailan nila gustong gawin ang mga susunod na negosasyon. Tanging panahon ang magsasabi kung anong impormasyong yon. Pero malamang, magandang balita ito na magsisimula ulit ang negosasyon sa makabilang panig. Habang nangyayari ito, dumating na ang ikatlong aircraft carrier sa gitnang silangan ayon sa US Central Command. Sa unang pagkakataon mula noong 2003, mula noong digmaan sa Iraq, 3 aircraft carrier ang sabay-sabay na nag-operate sa gitnang silangan, kasama ang kanilang carrier air wings, ang USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, at USS George W. Bush. Sa kabuuan, kasama rito ang mahigit 200 na eroplano at 15,000 na mga mandaragat at marines. Ngayon, dito sa mapa, makikita ninyo ang lokasyon ng 3 carrier. Meron tayong isa sa Red Sea, isa sa Arabian Sea, sa labas mismo ng Gulf of Luan, kung saan nagaganap ang blockade. Pagkatapos, may isa tayong sa Indian Sea na posibleng patungong Arabian Sea.
Patuloy ring matatag ang US blockade. Lalong lumalakas ang lakas militar sa rehiyon. Ngayong umaga, kinumpirma ni Chairman Dane Kane na 34 na barko ang umatras matapos masalubong ang blockade ng US dahil ayaw magsugal. Narito ang detalye. Una, tulad ng sabi ko, tuloy ang mahigpit na blockade ng US Central Command sa lahat ng daungan. Ipinapatupad namin ang blockade sa lahat ng barko, anuman ang nasyonalidad, na dumadaan papunta o pabalik mula sa alinmang daungan o teritoryo ng Iran. Mahigpit naming binabantayan ang mga barkong minamanmanan na papunta sa Iran at ang mga umaalis mula sa Iran na nasa labas ng lugar ng blockade nang ipatupad ang utos na ito. At gaya ng nakita ng lahat nitong nakaraang weekend, handa kami at nakaabang para harangin sila. Ngayong umaga, 34 na barko na ang humarap sa blockade ng US at nagdesisyong bumalik na isang matalinong hakbang. May isang barkong hindi sumunod ang motor vessel na Tasca. Ang barkong Tusca na binanggit ng general ay ngayon nasa kontrol na ng US. Isa pang masamang epekto ng blockade sa Iran ay napupuno ang imbakan ng kanilang langis dahil hindi nila mailabas ito. Pero ayaw nilang ihinto ang operasyon ng oil field. Gusto nilang manatiling bukas ang mga ito hanggat kaya. Kaya mabilis na pupuno ang limitadong kapasidad ng Iran. Bilang paghahanda, muling pinapagamit ng Iran ang mga retiradong oil tanker. Ngayon, hindi nila gagamitin ang mga ito para maghatid ng langis sa iba't ibang panig ng mundo, kundi gagamitin nila ito bilang mga lumulutang na imbakan. Pupunuin nila ito at malamang naiiwan lang sa Pantalan o Persian Gulf na may langis na di mailabas dahil sa US blockade. Ang dahilan dito, syempre, gaya na napag-usapan natin sa mga naunang video, ayaw talagang ipasara ng Iran ang kanilang mga oil well dahil may mga pangmatagalang epekto ito. Kung lumana ang kagamitan at infrastruktura sa oil field, imposibleng mapagana ito muli nang walang bilyon-bilyong puhunan sa bagong kagamitan. O sabihin na natin kaya nilang buksan ulit ito. Kahit ganun, mawawalan pa rin sila ng humigit kumulang 5 hanggang 10% ng kanilang kapasidad sa pagbabarena dahil sa shutdown cycle. Ibig sabihin, nais ng Iran na makipagnegosasyon bago mapuno ang imbakan nila. Isa pa, may dahilan din kung bakit sila apektado ng blockade. Umaasang IRGC sa kita ng langis para pondohan ng kanilang gawain. Sa madaling salita, pambayad sa mga sundalo nila, pambayad sa mga miyembrong nagbabantay sa mga checkpoints, pambayad sa mga miyembro ng Basij na ginagamit ng IRGC bilang lokal na milisya. Kung hindi agad bumalik ang pera mula sa langis, magsisimulang humina ang katapatan ng kanilang mga sundalo. Hindi kayang hayaang mangyari ito ng rehimen sa Iran, lalo na matapos ang nangyari noong Enero. Ngayon, tungkol sa mga protesta na kakagaganap lang, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang mga bitay sa loob ng Iran. Ngayong linggo, binitay ng Iran ang 24 anyos na estudyanteng sumali sa protesta noong Enero. Inakusahan siya ng Iran sa pagsunog ng gusali. Ngunit itinanggi niya ito, hindi nabigyan ng patas na paglilitis at agad binitay. Binitay rin nila ang isang dating empleyado ng ahensya sa enerhiyang atomiko ng Iran, ang ahensya ng nuklear na namamahala sa mga pasilidad ng pagpapayaman ng bansa. Ayon sa Iran, siya ay naniniktik para sa Israel. Ngunit itinanggi niya ang paratang at hindi nabigyan ng patas na paglilitis. Mabilis na ipinatutupad ng Iran ang haton na kamatayan na ipinataw ng hudikatura kahit hindi lubos na sinusuri ang ebidensya. Para maintindihan ang asa ng Iran ngayon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyan nitong kalagayan. Hindi lang ibig sabihin na bumalik tayo sa Rebolusyong Islamiko noong 1979. Kailangan nating balikan ang panahon ng pamumuno ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo, para makita kung paano patuloy na naapektuhan ng mga desisyong ginawa noon ng naghaharing uri ang Iran hanggang ngayon. Alam mo ba? Iyan ang ginagawa namin sa multi-part naming podcast. Nakakalabas lang ngayong araw. Kung interesado ka sa kasaysayan ng Iran at paano tayo napunta sa kasalukuyan, dapat mong pakinggan ito. Pwede mo itong panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description. O pwede mo rin panuorin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.